أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang papurit pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos natin siyang pinupuri at pinasasalamatan nang dahil sa mga biyayang kanyang ipinagkakaloob sa atin. Mga biyaya na kung ating bibilangin, kailanman ay hindi natin kayang bilangin. At kabilang sa mga biyayang ito na ating tinatamasa na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakataon na ito na tayo ay mapabilang sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang sa gayon, tayo'y magkaroon ng kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay alinsunod sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ibilang niya sa mga taong kanyang kinalulugdan at mga taong matatagumpay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito tatalakayin natin ang dalawa sa mga hadith na kung saan napakahalaga sa buhay ng bawat Muslim. Dalawang hadith na pangunahin sa mga pundasyon, pinakamahalagang katuruan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga pangunahin sa katuruan ng Islam. Ang dalawang hadith na ito mga kapatid sa pananampalataya ay kabilang sa 40 hadith na tinipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang una sa mga hadith na ito nating tatalakayin ay ikasyam sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. At ito ay inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Sa pagpapakaulugan sa wikang Tagalog sa hadith na ito, mula kay Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, narinig ko ang sugo ni Allah na kanyang sinasabi, anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan. At anuman ang aking ipinag-utos sa inyo ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang mga katanungan at pagsalungat nila sa kanilang mga propeta. Inulat ni na Al-Bukhari at Muslim. Bago natin tuluyang ipaliwanag ang patungkol sa hadith na ito, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamalapit sa kanya at lagi niyang kasama. Sa katunayan, nang dahil dito siya ang may pinakamaraming hadith na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nakapag-ulat ng 5,374 na hadith na kanyang direktang narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pangalan ay Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. At siya po ay pumanaw noong ika-59 ng Hijra
at siya ay inilibing sa Al-Baqi' sa Madina radiyallahu anhu. Ang dahilan ng hadith na ito kung bakit ito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala يا أيها الناس قد فرض الله الحج عليكم فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم. Ang dahilan ng hadith na ito kung bakit ito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw noong Hajjul Wada ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang una't huling hajj ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsabi, "O sangkatauhan, kayo ay pinag-utusan ni Allah. Ipinag-utos sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng hajj, na kung kaya kayo ay magsagawa ng hajj." Isa sa mga lalaki sa mga sahaba ang nagsabi, "Akulla amin ya Rasulullah, taon-taon ba ito o sugo ni Allah?" So ang lalaki ay nagpupumilit sa katanungan na ito na sagutin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. 3 ulit niyang inulit sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanatiling tahimik hanggang sa siya ay sumagot, "Law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum." Kapag aking sinabi na oo, tiyak na ito ay magiging obligado sa inyo at tiyak na hindi niyo ito kakayanin. Kaya siya ay nagsabi, "Daruni ma taraktukum." Sundin niyo lamang kung ano ang iniwan ko sa inyo. Kung ano ang iniwan ko sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit ito nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na anuman ang aking ipinagbawal sa inyo. Bilang tugon niya sa lalaking ito na nagtanong kung ang pagsasagawa ba ng hajj ay taon-taon. Siya ay nagsabi, "Anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan, at anuman ang aking ipinag-utos sa inyo ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang mga katanungan at ang pagsalungat nila sa kanilang mga propeta." Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating relihiyong Islam ay nauukol sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. At ito rin ang siyang itinuro, isinabuhay ng mga naunang propeta, magmula pa kay Propeta Adan, Noah, Abraham, David, Moses, Isa, Jesus Christ, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangunahin sa kanilang mga katuruan na kanilang itinuro sa kanilang mga tagasunod ay ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang Islam. Ang Islam ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ng walang pag-aatubili. Ito rin ang katuruan ng lahat ng propeta bago pa man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At
ang buong sangkatauhan, ang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaiba-iba ng antas sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano karami ang ating shahada, mga certificate, kung gaano karami na ang ating mga ari-arian, mga kayamanan, bagkus ang tinitingnan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkatakot sa Kanya na nasa ating mga puso. At ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Na kung kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang mga pangunahin sa Kanyang itinuro sa atin, ang pagsunod sa Kanya, sapagkat ang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pananampalatayang Islam, mga kapatid, sa pananampalataya ay mayroong ahkam. Mayroong ahkam na tinatawag na amr wa nahi. Tayo ay pinag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang dito ang kanyang mga propeta, at gayon din naman tayo ay kanyang pinagbabawalan sa mga bagay-bagay na makakasama sa atin. At tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-uutos at nagbabawal sa atin ng mga bagay-bagay, sapagkat siya ang higit na nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa atin, mas mainam para sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Dito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ang pagsunod sa mga pag-uutos at pagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wajib. Ito ay obligado sa bawat mananampalataya na ang tanging layunin sa mga pag-uutos at pagbabawal na ito ay kabutihan, para sa ating kabutihan. Sapagkat ang Islam, ang katuruan ng Islam ay pawang kabutihan ng sangkatauhan. At ang pagsuway sa mga ito ay nakapagdudulot ng kapahamakan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay lubhang mahabagin sa kanyang mga nilikha. Siya ang lumikha sa atin, siya ang nagtutustos sa atin, siya ang nagbibiyaya sa atin. Nang dahil sa kanyang hapag sa atin, mga kapatid, ipinahayag niya sa atin ang isang napakaganda, kumpletong pamamaraan ng pamumuhay para sa kaayusan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, para sa kaayusan ng ating buhay dito sa mundo hanggang sa araw ng pagbabangon muli. Si Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang habag, sa kanyang mga nilikha, sa buong sangkatauhan, tayo ay kanyang pinadalahan ng paraan ng pamumuhay, ganap na paraan ng pamumuhay na tinatawag na Islam, na siya ring itinuro sa atin ng mga propeta, magmula kay Propeta Adan alayhis salam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang lahat ng propetang ito ay nagkakaisa sa katuruan sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal na walang pag-aatubili. Sa madaling salita, ang lahat ng propetang ito ay mayroong iisang mensahe, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa pagtatambal sa Kanya. At gayon din ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga pinagbabawal ng walang pag-atubili. Ang pagpapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugo na ito ay kabilang din sa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ay nagpadala ng mga sugo sa bawat henerasyon upang akayin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag, upang akayin ang mga tao mula sa pagkaligaw, mga maling paniniwala, higit lalo patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa katotohanan, tungo sa liwanag, tungo sa rahma, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala.
At higit pa roon sa pagpapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo at ng mga propeta, siya rin ay nagpadala o nagpahayag ng mga kasulatan, ang mga aklat, na siyang naiwan sa mga tao, kagaya ng Quran. Nangawala na ang mga naunang kasulatan na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit si Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag niya sa atin, siya ay nagsugo ng huling sugo sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din siya ay pinahayagan ng Quran. Ito ang huling kasulatan o kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang layunin ay upang manatili sa atin ang gabay, ang katuruan ng Islam nang sa gayon tayo ay nasa matuwid na landas hanggang sa araw ng pagbabangong muli. At ang aklat na ito mga kapatid sa pananampalataya, kabilang sa pinakamahalagang nilalaman nito ang Sharia, ang mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pag-uutos at pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang mga ipinag-utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siyang ipinagbawal niya sa atin. So lahat ng itong mga kapatid sa pananampalataya ay patunay at nagpapakita ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya sa katotohanan ay naggagabay sa atin hanggang tayo ay nasa ibabaw ng mundo. Kaya ang mga taong naliligaw ng landas, sila ay nagpapakaligaw ng dahil sa kanilang sariling choice o di kaya ay nang dahil sa kanilang pagtanggi sa katotohanan. Bagamat naririnig nila ang Islam, naririnig nila ang katotohanan, subalit nang dahil sa kanilang hawa, nang dahil sa kanilang pansariling kagustuhan, sinusuway nila ang mga katuruan ng mga propeta, ang kautusan ng mga propeta, ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pagbabawal sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung titingnan natin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kalagayan, sila ay nasa pagkaligaw. Ang kanilang mga gawain ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawaing iwinawaksi ng mga propeta at mga gawaing kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kulang na lamang sa kanilang mga gawain ay may tuturing na kahalintulad na mga gawain ng hayop nang dahil sa paglihis nila mula sa mga katuruan ng mga propeta, mula sa mga ipinag-utos sa kanila ng mga propeta, higit lalo ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa hadith na ito na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ang pagkakaiba ng ipinagbabawal at ipinag-uutos. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga ipinagbabawal ay fajtanibu, inyong iwasan. Hindi niya sinabi pagkatapos nito ang mastata'tum. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibu. Ma nahaytukum anhu fajtanibu. Ano man ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan. At hindi niya idinagdag yung sinabi niya na mastata'tum. Hindi niya sinabi pagkatapos ng fajtanibu, inyong iwasan, mastata'tum, ayon sa inyong kakayahan. Hindi niya idinugtong yung salitang ayon sa inyong kakayahan. Dito sa kanyang pagbanggit na anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan. At hindi niya idinugtong ang kakayahan. Samantalang nung sinabi niya na anuman ang aking ipinag-utos sa inyo, ipinag-utos ay inyong isagawa, idinugtong niya ayon sa inyong kakayahan. At anuman ang aking ipinag-utos sa inyo ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. So ang tanong dito mga kapatid, bakit nang sinabi niya ang pagbabawal? Anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan, bakit hindi niya idinugtong ang salitang ayon sa inyong kakayahan?
Subalit nang banggitin niya ang pag-uutos at anuman ang aking ipinag-utos sa inyo ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Idinugtong niya ang salitang ayon sa inyong kakayahan. Ano ang dahilan? Sapagkat mga kapatid, ang mga ipinagbabawal ay tumutukoy sa pag-iwas. Pag-iwas ng sarili na kung saan ang bawat tao ay may kakayahan. Mayroon tayong kakayahan na umiwas sa mga bagay-bagay na ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong kakayahan na umiwas sa pag-inom ng alak. Mayroon tayong kakayahan na mamuhay, maghanap buhay na malayo sa riba. Mayroon tayong kakayahan na umiwas sa pagtingin ng mga haram. Mayroon tayong kakayahan na umiwas sa anumang uri ng sugal. Mayroon tayong kakayahan na umiwas sa zina. Mayroon tayong kakayahan sa pag-iwas sa mga ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi marapat sa isang Muslim na kanyang sabihin na kapag siya ay nakagawa ng haram na hindi ko nakayanang pigilan ang aking sarili. Sapagkat kung hindi mo kayang pigilan ang iyong sarili, ano pa nga ba ang kaya mong pigilan? Kung yung sarili mo mismo sa paggawa ng haram ay hindi mo kayang pigilan. Sa madaling salita, meron tayong kakayahan upang pigilan natin ang ating sarili na upang hindi makagawa ng haram, upang hindi suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tumutukoy sa pagsasagawa na ang pinag-uutusan nito tayo, maaring mayroon tayong kakayahan, maaring wala tayong kakayahan sa pagsasagawa nito o sa pagsasakatuparan nito. Na kung kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Fa'tu minhu mastata'tum." Inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Yung mga kautusan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mga kautusan sa atin na wala tayong kakayahan na isagawa. Halimbawa, ang pagsasagawa ng Hajj. Marami sa atin walang kakayahan sa pananalapi na kung kaya hindi inobliga sa kanila ang pagsasagawa ng Hajj habang sila ay walang kakayahan sa pananalapi. Mayroon din sa mga Muslim o marami sa mga Muslim walang kakayahan sa pagtayo sa pagsasagawa ng Hajj, pagsasagawa ng sala. Wala silang kakayahan sa pagtayo sa pagsasagawa ng sala. Na kung kaya hindi inobliga sa kanila na tumayo sa pagsasagawa ng sala. Sa buwan ng Ramadan, may mga oras na marami din sa mga Muslim walang kakayahan sa pag-aayuno. Na kung kaya ang kautusang ito ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi nagiging obligado sa kanila sa mga oras na iyon. So ang mga kautusan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mga oras na wala tayong kakayahan isagawa ito. Kung kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa inyong kakayahan. La yukallifullahu nafsan illa wasaha. Hindi pinag-uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao, ang isang alipin ng isang kautusan maliban na lamang na ito ay ayon sa kanyang kakayahan. Sa madaling salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kautusan sa ating ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nakabatay sa ating kakayahan. Kabilang din ito sa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang higit na nakababatid sa atin sa mga bagay na wala tayong kakayahan. Na kung kaya ito ay kanyang ipinatatawad sa atin, ito ay hindi nagiging obligado sa atin, hindi nagiging obligado sa atin kung ang pagsamba na ito na ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala sa ating kakayahan. Anumang uri ng pagsamba na ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa ating kakayahan, ito ay hindi magiging obligado sa atin, kagaya ng mga nabanggit natin.
May mga tao na nagsasabi na hindi ko napigilan ang aking sarili sa paggawa ng haram dahil mas malakas si Shaitan. Mas malakas daw si Shaitan kaysa sa kanilang sarili. Kung ating isipin ang salitang ito, meron siyang punto, subalit bakit hindi tanungin ang sarili? Si Shaitan kaya ang malakas? O sadyang ang ating iman ang mahina? Kasi kapag ang iman ng isang tao ay malakas, kahit sino pang Shaitan ang dumating sa kanya, siya ay mananatiling matatag sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit tayo nakakagawa ng mga haram, ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan nito na tayo ay mahina. Ang ating iman ay mahina sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patatagin natin, pagtibayin natin ang ating paniniwala, ang ating iman kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng patuloy na pagsasaliksik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na lamang ng hadith na ito na ating tinatalakay, isa ito sa mga pundasyon ng ating pananampalataya kay Allah, ng ating iman, ng ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagsunod kay Allah at ang pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ng walang pag-aatubili, ito ay nagpapakita, tanda ng iman at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay, mga kapatid, sa pananampalataya na kung saan binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rukhsa o di kaya ay pahintulot dito sa mga nahi, dito sa mga ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay nasadlak sa isang sitwasyon na kung saan wala tayong choice kundi gawin ang haram na ito, naroon tayo sa matinding pangangailangan na tinatawag sa Islam na darura. Tayo ay mudtar, tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag niya sa atin, bilang rahman niya sa atin, tayo binigyan niya ng pagkakataon. Binuksan niya sa atin na yung bagay na yon, kahit na haram, ipinahintulot niya sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, sa panahon na ang tao ay mudtar, nasa matinding pangangailangan, kagaya na lamang ng pagkain ng baboy, o di kaya ay mayta, yung hayop na hindi dumaan sa tamang proseso ng pagkatay, na kung hindi niya ito kainin, halimbawa kapag sa sitwasyon na yon, kung hindi niya kainin ng haram na ito, ay magdudulot sa kanya ng mas matinding kapahamakan o di kaya ay pagkamatay. Maaari siyang mamatay kapag hindi niya kinain ang mga haram na ito, ang baboy na ito o di kaya yung mayta. Ito ay tinatawag na darura. Kapag ang tao ay nasadlak sa ganitong kalagayan, ipinahintulot sa kanya ang pagkain ng haram, ayon lamang sa kanyang pangangailangan. Kabilang ito sa mga alituntunin ng Islam na tinatawag nating usulul fiqh. Sabi ng ating mga ulama, la muharrama ma'ad darura, wala wajiba ma'al ajaz. Walang ipinagbabawal sa panahon ng darura. Sa panahon ng darura, sa sitwasyon na ikaw ay nalagay sa matinding pangangailangan na kung saan ang nakataya dito ay ang kapakanan, ang buhay mo, sa gayon ipinahintulot sa iyo ang pagkain ng haram na ito ayon sa iyong pangailangan. At wala ring obligado sa panahon ng kawalan ng kakayahan. So kung wala ka ring kakayahan sa pagsasagawa ng isang kautusan, isang inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Nang dahil dito, hindi ito magiging obligado para sa iyo. Alhamdulillah, ganito kaganda ang katuruan ng Islam, mga kapatid. Sa pag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang amr, ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakabatay sa ating kakayahan. Inutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at isagawa mo ito ayon sa iyong kakayahan. Samantalang sa pagbabawal, nahi, pinagbawalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung tayo ay masadlak sa matinding pangangailangan, ipinahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kainin yung haram na yon ayon sa ating pangailangan, dahil kung hindi natin gawin yon, mas matinding kapahamakan ang maidudulot nito sa ating buhay, na maaaring buhay ang malagay sa alanganin. Sapagkat ang buhay natin ay kabilang sa daruriyat al-khams na pinangangalagaan ng Islam. Yung limang bagay na pinangangalagaan ng Islam, kabilang dito ang ating buhay. Pinangangalagaan ng Islam. Ang pagkaobligado ng pag-iwas sa anumang ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliit man o malaki. So lahat ng ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay obligado na ating iwasan, maliit man ito o malaki, batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Ano man ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan. Ano man ang ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay may tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, atin itong iwasan. Fajtanibu. At ang kagaya ng sinabi natin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahan. Mayroong kakayahan sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay nagpapakita rin na ang pag-iwas ay mas madali. Ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa pagsasagawa. Kaya ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-iwas mula sa lahat ng ipinagbabawal, sapagkat ito ay mas madali para sa atin. Samantalang ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagkakaroon tayo ng masyakka. Nagkakaroon tayo minsan ng problema dahil wala tayong kakayahan sa pagsunod. Halimbawa na lamang din, kapag tayo ay magsasagawa ng wudu sa kasagsagan ng sobrang lamig, halimbawa ng tubig na hindi natin kayang hawakan sa sobrang lamig. Nangyayari po yan higit lalo sa mga lugar na kung saan sobrang lamig. Halimbawa, kung dito sa atin, sa Pilipinas, may mga time po talaga na sobrang lamig sa Baguio City na halos hindi mo na mahawakan ng tubig, hindi ka makaligo sa sobrang lamig. So sa mga ganitong sitwasyon, may mga pamamaraan ng Islam na kung saan maaari nating isagawa. At hindi nagiging wajib sa atin ng wudu. Halimbawa, kung hindi natin kayang hawakan ng tubig ng dahil sa sobrang lamig, hindi natin kayang maligo dahil sa sobrang lamig ng tubig na maaari magdulot sa atin ng sakit. So nang dahil dito, ipinahintulot sa atin ng tayammum. So kagaya ng mga ganitong sitwasyon, may mga ipinag-utos si Allah na wala tayong kakayahan na ito ay gawin, kaya merong mga ibang paraan na inilaan sa atin ng batas ng Islam, ang Sharia, upang tugunan ang ating kakayahan bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating kakayahan alinsunod sa pagsunod doon sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi obligado sa isang alipin ang pagsasagawa ng isang kautusan kung ito ay wala sa kanyang kakayahan. Batay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." At kung ano ang aking ipinag-utos sa inyo, ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. So ito lang yung tatandaan natin, mga kapatid. Hindi obligado sa isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng isang kautusan kung ito ay wala sa kanyang
kakayahan. Kung ito ay wala sa kanyang kakayahan. At alam natin mga kapatid, tayo ang higit na nakakaalam sa ating sarili kung kaya natin ang isang bagay. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam nito, walang nalilingid sa kanya. Ngunit, bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung alam natin na ang isang bagay ay mayroon tayong kakayahan para ito ay isagawa bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, wajib sa atin na isagawa ito bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." At kung ano ang aking ipinagutos sa inyo, ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Base rin sa hadith na ito, ang tao ay mayroong lakas. Tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan, ng lakas. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, ayon sa inyong kakayahan. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Ibig sabihin, ang mga tao ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan. Kakayahan at lakas sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasagawa ng kanyang mga ibada, sa pagsasagawa ng kanyang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay tugon sa ligaw na sektang tinatawag na Al-Jibriya. Ang Al-Jibriya ay isa sa mga sektang ligaw na kung saan ang kanilang paniniwala, ang tao raw ay walang kakayahan. Wala siyang kakayahan, wala siyang lakas. Sila'y nagsasabi na ang tao ay walang kakayahan sapagkat siya ay napipilitan lamang daw sa kanyang mga ginagawa. Walang pag-alinlangan mga kapatid na ang katuruan nilang ito ay ligaw. Ang sinasabi nilang ito ay walang katotohanan, walang kabuluhan. Ito ay nagtataglay ng mga malalaking kasamaan at maling paniniwala. At ito ay taliwas, sumasalungat sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuruan ng Islam, na tayo nga ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at kakayahan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung wala tayong kakayahan na isagawa ang anumang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito nagiging obligado sa atin. Isa rin sa mga matututunan natin mula sa hadith na ito, anumang ipinag-utos at ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay Sharia. Maging ito man ay binanggit sa Quran o hindi. Kung ito ay ipinag-utos o ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay may tuturing na Sharia. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Sino mang sumunod sa sugo ay katiyakang sinunod niya si Allah. Ang sino mang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang sinunod niya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay napapaloob sa Quran o wala, basta't ang hadith ay sahih, walang pag-anilangan na ito ay tama, sahih, ito ay may tuturing na Sharia. Sapagkat ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga batas na ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bahagi ng hadith nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa huling bahagi ng hadith nito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa-innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Pagkatapos banggitin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-uutos patungkol sa pag-uutos at pagbabawal, "Manahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Anuman
Ang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwasan, at anuman ang aking ipinag-utos sa inyo ay inyong isagawa ayon sa inyong kakayahan. Ang kasunod nito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang mga katanungan at ang pagsalungat nila sa kanilang mga propeta. So, mga kapatid, ang karugtong ng hadith na yon na ating tinalakay, na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang mga katanungan at ang pagsalungat nila sa kanilang mga propeta, ito ay nagpapakita ng kagandahang asal at pakikitungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbawal sa atin ni Allah ang kawalang asal, masamang pakikitungo sa kanyang mga sugo, higit lalo sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga kapatid sa pananampalataya, hindi ito nangangahulugan na tayo ay hindi magtatanong sapagkat ipinag-utos sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman. Di ba? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay ipinag-uutos sa bawat Muslim. At kabilang sa pagsasaliksik ng kaalaman ang pagtatanong sa ating mga ulama. Kabilang sa pagsasaliksik ng kaalaman ang pagtatanong ng mga sahaba radiyallahu anhum kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung kaya sila ay nagtatanong lagi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang mga katanungan ito, mga kapatid, ito yung mga katanungan na mayroong kabuluhan sa ating pananampalataya. Mga katanungan na magpapabuti sa ating kalagayan, magpapabuti sa ating pananampalataya, magsasaayos ng ating buhay. Hindi ito yung mga katanungan na walang saysay, mga katanungan na walang kabuluhan. Ito yung mga tanong na ipinagbawal sa atin, mga kapatid, lalo na yung mga katanungang pangungutya lamang. Ito yung mga katanungan na ipinagbawal sa atin. Kagaya rin ng mga katanungan na hindi kayang arukin ng ating pag-iisip. Kagaya ng mga katanungan patungkol sa mga ilmul ghaib. Mga bagay na inilihim sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga bagay na ito ay hindi natin nakita. Hindi natin nakita. Dahil dito, ito ay kabilang sa mga ilmul ghaib, so hindi na natin kailangang itanong pa. Sapagkat ang mga sahaba radiyallahu anhum, hindi nila ito itinanong sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, nang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa ikapitong palapag ng langit, hindi itinanong ng mga sahaba radiyallahu anhum kung papaano. Hindi nila itinanong kung paano sapagkat alam nila na ito ay kabilang sa mga ilmul ghaib. Mga kaalaman na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Yung mga katanungan na panginsulto ay pinagbawal din sa atin. Mga katanungan na pangungutya, ipinagbawal sa atin. Mga pagmamalabis na katanungan. So ang lahat ng ito yung mga katanungan na ipinagbawal sa atin, na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagwasak sa mga naunang tao nang dahil sa labis nila mga katanungan pagmamalabis, panginsulto, pangungutya, walang kabuluhan, walang saysay, mga katanungan na lumalabag sa batas na ipinag-utos o ibinabasa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na lamang ng mga katanungan na bakit hindi pinagbawal ni Allah yung isang ganito?
Bakit hindi pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganito? Ipinag-utos ni Allah ang ganito, ipinagbawal niya ang ganito. Bakit? Mga tanong na walang saysay. So nang dahil sa mga katanungan ito, mga kapatid, sa pananampalataya, ang tao ay nalalagay sa alanganin ang kanyang iman, ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa ito sa mga hikma o mga wisdom kung bakit ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga katanungan na hindi kayang arukin ng ating pag-iisip, na hindi makapagdudulot ng anumang kabutihan sa ating pananampalataya, gayon din sa ating buhay. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Ya ayyuhallazina amanu, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. So, o kayong mga naniwala, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong magtanong ng anumang bagay na kung ang mga ito ay ipakita sa inyo ay magdulot ng ligalig sa inyo. Magdulot ng ligalig sa inyo. So, makaapekto sa atin nang dahil sa katanungan na yon na wala namang saysay, wala namang silbi talaga sa ating buhay. Ang bagay na ito, kung bakit ito ay nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito rin yung bagay na kung saan nasadlak yung mga taong nauna sa atin. Kagaya na lamang nung panahon ng ni Musa alayhisalam, ni Propeta Musa alayhisalam, nung ipag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaum na sila ay magkatay ng baka upang malaman kung sino, sila ay tinuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay, isang kaalaman na kapupulutan natin ng aral. Sa panahon na yon may nangyari na isang krimen na kung saan pinatay ang isang lalaki na hindi malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Nang dahil dito, ang mga tao ay nagtungo kay Propeta Musa alayhisalam upang ikonsulta sa kanya kung paano ang paraan mabigyan ng hustisya ang krimen na nangyari na ito. Nang dahil dito, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah ang isang aya na kung saan isinasalaysay sa atin ni Allah ang isang halimbawa ng mga pagpaparami ng katanungan na nagiging sanhi upang tayo ay masadlak sa kahirapan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. So ano ang nangyari dito mga kapatid? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, at inyong alalahanin nang sabihin ni Moses sa kanyang mga mamamayan, katotohanan, si Allah ay nagutos sa inyo na kayo ay magkatay ng isang baka. So, nung sabihin ni Propeta Musa alayhisalam na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagutos sa kanila na magkatay ng isang baka upang malaman kung sino ang salarin sa krimen na ito, ang mga tao na ito ay nagsabi, ginagawa mo ba kaming katatawanan? At attakhiduna huzwa, ginagawa mo ba kaming katatawanan? Si Musa alayhisalam ay nagsabi, ako ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hiniling ko ang paglingap kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay hindi niya ibilang sa mga taong mangmang. Hindi niya ibilang sa mga taong mangmang sapagkat sila ay binigyan ni Allah ng kautusan, subalit ano ang kanilang sinabi? Negative. Kami pa ay ginagawa mong mga, kumbaga ay mga taong walang kaalaman. So ito yung sanhi na ito yung dulot mga kapatid sa pananampalataya ng pagmamataas. So sabi nila, ginagawa mo pa kaming katatawanan? So ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil dito? Sabi nila, قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون. Sila ay nagsabi, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa amin, upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ito, ano nga ba itong baka. Ha? Si Moses ay nagsabi, katotohanan, si Allah ay nagsabi, tunay nga na ito ay isang baka na hindi katandaang gulang. Hindi katandaang gulang, hindi matanda, at hindi rin naman labis na kabataan. Bagkus ito ay nasa katamtamang pagitan lamang, kaya inyong gawin, inyong sundin ang anumang ipinag-utos sa inyo. Inyong sundin. Isagawa ninyo anuman ang ipinag-utos sa inyo, ipinag-utos sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid, pagkaraan na marinig nila ito, ano naman ang sinabi nila? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. So anong nangyari mga kapatid? Nang marinig nila ito, muli silang nagsabi, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon, kay Allah, para sa amin upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ang kulay nito. Kulay naman ang kanilang itinatanong. Kanina, itinatanong nila kung ano nga ba, anong uri nga ba ng baka ito. Ngayon na naman, itinatanong nila ay kulay ng baka. Kaya si Musa a.s. ay nagsabi, katotohanan, kanyang sinabi ito ay dilaw na baka. Matingkad ang kulay at kaakit-akit sa paningin ng mga tao. Kaakit-akit sa paningin ng mga tao. So kung titingnan nyo mga kapatid, dahil sa kanilang patuloy na katanungan, lalong humihirap sa kanila na hanapin yung baka na yon. Sabi na naman nila, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insha'Allah lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-arda wa la tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. So pagkatapos nito, nasabihin sa kanila ni Musa a.s. ang kulay ng baka, sila naman ay nagsabi, si Moses ay nagsabi, sila ay nagsabi, pagkatapos ng itinatanong nilang kulay ng baka, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon para sa amin upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ito. Katotohanan para sa amin, ang lahat ng baka ay magkakahawig. Subhanallah. Ang lahat ng baka para sa kanila ay magkakahawig, magkakalintulad. At katotohanan kung nais ni Allah, kami ay mapatnubayan. Kaya anong sabi ni Musa a.s.? Katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ito ay isang baka na hindi nagbubungkal ng lupa. Hindi nagbubungkal ng lupa. At hindi naglilinang ng bukirin. Ito ay malusog at walang ibang patik maliban sa matingkad na dilaw. Sila ay nagsabi, ngayon ikaw ay naghatid ng katotohanan, kaya kanilang kinatay ito, bagaman ito ay halos hindi nila nais gawin. So ano nangyari dito mga kapatid? Nang dahil sa labis nila mga katanungan, pagpaparami ng kanilang mga tanong, mas lalo silang nahirapan maghanap ng baka. Kung isinagawa nila kagad yung kautusan na yon, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang iparating sa kanila ni Musa alayhi salam na sila ay pinagutusan ni Allah na magkatay ng baka, o kung isinagawa nila agad yon, nawala ng pagtatanong, napakadali, di ba? Subalit nang dahil sa sila ay nagtanong kung anong baka ito, anong kulay nito, sa dami ng tanong, so naging pahirap sa kanila na mahanap ang baka na ito. At yun nga ang nangyari, labis silang nahirapan sa paghanap ng baka na ito na
sinalarawan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil na rin sa kanilang mga nang dahil na rin sa pagpaparami ng kanilang mga katanungan. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa mga natutunan natin sa hadith na ito ang pagsalungat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumisan, katotohanan ang tagapagmana ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam ay ang ating mga ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Kaya isa sa mga aral na ating matutunan dito ang pagsunod sa ating mga ulama. Ang pagsunod sa ating mga ulama at paggalang sa kanila nang dahil sa kaalaman na kanilang tinataglay sa pagtuturo, sa pagpapalaganap ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang isang Muslim na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din namang sumusunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat sa atin ng paggalang sa ating mga ulama at pagsunod sa ating mga ulama. Bagamat sila ay mayroon ding pagkakamali at pagkukulang, dapat naroon pa rin ang ating paggalang sa kanila at pag-unawa sa kanila sapagkat sila ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na higit sa atin. Nang dahil sa kaalaman na ito, bilang isang Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin natin ang ating mga ulama, igalang natin sila at sundin natin sila alinsunod sa mga katuruan na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at higit lalo ang ating pananampalatayang Islam. So alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalataya, natapos natin ang unang hadith na ating tinalakay, ang ikasyam na hadith mula sa 40 hadith na tinipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na ito ay patungkol sa mga pagbabawal at pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating sundin. Gayon din ang pag-iwas sa mga katanungang walang saysay, walang kabuluhan para sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Ngayon mga kapatid, sa pananampalataya, tatalakayin naman natin ang ikasampung hadith. Ang ikalawa sa hadith na ating tatalakayin sa araw na ito, ang ikasampung hadith mula sa Al-Arba'un an-Nawawiyah, 40 hadith na tinipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith na ito mga kapatid, sa pananampalataya ay inulat din ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Ang kahulugan ng hadith na ito mga kapatid sa wikang Tagalog, bago natin ito ipaliwanag, mula kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na kanyang sinabi ng sugo ni Allah, tunay na si Allah ang makapangyarihan ay dalisay. Inna Allah tayyib, tunay na si Allah ay dalisay. Wala siyang tinatanggap maliban sa dalisay. At tunay na si Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya ng katulad ng kanyang ipinag-utos sa mga sugo. Siya ay nagsabi,
O kayong mga sugo, magsikain kayo mula sa mga dalisay na pagkain at magsigawa kayo ng mga gawaing matuwid. Siya rin ay nagsabi, O kayong mga naniwala, magsikain kayo mula sa mga dalisay na pagkain na aming ipinagkaloob sa inyo. Pagkatapos ay kanyang binanggit ang tungkol sa lalaking malayo ang nilalakbay, na gusot-gusot ang buhok, na maalikabok, kanyang itinataas ang kanyang mga kamay sa langit habang siya ay nagsasabi, O Panginoon, O Panginoon. Gayong ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang damit ay haram, at pinapakain o pinusog ng haram, kaya't paano siya didinggin? Inulat ni Muslim. Ang hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ating pag-iisipan ng malalim, ito ay lubhang napakahalaga sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim, upang ang kanyang mga panalangin, ang mga kanyang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maging katanggap-tanggap. Upang dinggin ni Allah ang kanyang mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, kung bakit ang isang tao, ang kanyang mga panalangin ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga bagay na ito na binanggit sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Nagsimula ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Inna Allah Ta'ala tayyibun. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay. Dalisay sa kanyang sarili. Dalisay sa kanyang gawa. Dalisay sa lahat ng bagay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na ganap, tayyib, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mayroon siya. Siya ay ganap at dalisay sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith na ito na ating tinatalakay ay konektado doon sa unang hadith na ating tinalakay. Ang isang Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsusumikapan niya na ang lahat ng kanyang ginagawa, maging ang kanyang salita, araw-araw sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pakikitungo sa mga tao, pinagsusumikapan niya na ang lahat ng ito ay alinsunod sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, naayon sa katuruan ng Islam, naayon sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ay natatakot na ang kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil lamang sa pagkain ng haram, sa paggawa ng haram. Iniiwasan niya mga bagay na ito. Sumusunod siya sa mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga ipinag-uutos sa kanya ni Allah, at umiiwas siya sa lahat ng ipinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyibun. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay. Siya ay ganap at sakdal at walang kapintasan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapintasan. Inna Allah tayyibun. Siya sa kanyang sarili, mga pangalan, mga katangian, mga batas, mga gawa, at ang bawat bagay o gawaing nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay na malaya mula sa lahat ng uri ng kapintasan. Na kung kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa mga katangian na sinasabi ng mga ligaw na tao, kagaya ng siya raw ay inaantok, subhanallah, siya ay nangangailangan ng mga bagay-bagay na kanyang nilikha, si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan, walang kahinaan. Hindi siya inaantok, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagsisisi,
hindi siya nasasaktan, hindi siya umiiyak, at lalong hindi siya namamatay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sakdal at ganap. Dalisay sa lahat ng kapintasan. At mula sa hadith na ito, itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang bagay na hindi dalisay. Kasi nga si Allah ay dalisay. Inna Allaha tayyibun. La yakbalu illa tayyiba. Hindi niya tinatanggap ang anumang gawain o pagsamba o intensyon, maging ang intensyon na hindi dalisay. Mula sa ating pananalita, mula sa ating gawa. Kagaya na lamang mga kapatid ng pagbibigay ng sadaka. Kung ang ibinibigay nating sadaka ay nagmula sa haram, ito ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, walang gantimpala ang sino mang nagbibigay ng sadaka na ito ay nagmula sa haram. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tumatanggap ng anumang bagay mula sa haram sapagkat siya ay dalisay. Ang tanging tinatanggap niya ay ang mga bagay-bagay na dalisay. Ang dalisay na gawa mga kapatid ay nagmumula sa puso. Kaya nga bilang Muslim, ang lahat ng ating ginagawa, higit lalo sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinitingnan natin ang ating mga puso kung tayo ba ay gumagawa, sumasamba kay Allah, para sa Kanya. Na malayo sa anumang uri ng pagpapakitang tao o riya. Dahil hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang pagsamba na hindi para sa Kanya. Ang tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagsamba ay ang ating puso. Kung bakit isinasagawa natin ang pagsamba na ito, alinsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay para kay Allah. Tayo nagsasagawa ng sala para kay Allah, tayo ay nagbibigay ng sadaka at zaka para kay Allah, tayo ay nag-ayuno para kay Allah, tayo ay nagsasagawa ng hajj para kay Allah, tayo ay nagsasaliksik ng kaalaman para kay Allah. Lahat ng pagsamba na ating ginagawa, ang tanging layunin mga kapatid ay para kay Allah. Sapagkat kung taliwas ito sa ating layunin, ito ay hindi tatanggapin sa atin ni Allah wal-iyadu billah. So dapat lahat ng ginagawa nating pagsamba alinsunod sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang dalisay na kayamanan ay nagmumula sa halal. Kasi kung ang kayamanan na nakukuha natin, ang pera na nakukuha natin sa ating hanap buhay ay haram, at tayo ay nagbigay ng zaka o sadaka, hindi tayo ginagantimpalaan ni Allah at hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tanging tinatanggap ni Allah ay ang nagmula sa halal, nagmula sa mga malilinis, mga dalisay na mga gawain, hanap buhay, mga bagay na halal, malinis, dalisay. Kaya anumang uri ng panustos o kayamanang nagmula sa haram ay marumi. At ang anumang marumi ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga ito ang riba, yung interest, patubo, yung rishwa, bribery, hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang riya, ang pagpapakitang tao sa mga ibada, hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhib, ang pagsisinungaling mga kapatid. Wasyatan, wasyirk. So lahat ng uri ng mga maruruming gawain, hanap buhay, pagsamba, kabilang dyan ng shirk, riya, lahat ng ito ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa taong gumagawa nito. Kaya dapat, nararapat sa bawat Muslim na lumayo sa mga haram na pagkain, inumin, kasuotan, at iba pa na ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang bagay na ating ginagawa.
Mula sa hadith na ito mga kapatid, ating mapapansin na maging ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila rin ay pinag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay at kumain ng halal. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith na ito, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, at katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa mga mananampalataya ng kagaya ng ipinag-utos niya sa kanyang mga sugo. So bilang Muslim, alalahanin mo lagi na ikaw ay pinag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay ng halal, kumain ng halal, gayon din ang pag-uutos niya sa kanyang mga sugo. Kaya nga ang sabi ni Allah, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Kagaya niyan, ipinagutos din sa atin ni Allah, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O kayong mga naniniwala, mga nagsisisampalataya, kumain kayo mula sa mga halal na pagkain na aming ibinibigay sa inyo, ibinibiyaya sa inyo. So ingat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga pagkain na haram, mga gawain na haram, sapagkat ito ay nakapagdudulot ng pagkasira ng isang ibada na kung bakit hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang ibada, ang isang pagsamba, kagaya ng dua, panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang dua, ito ay napakalaga sa buhay ng isang Muslim, sapagkat tayo ay dumidepende lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumidepende lamang sa kung ano ang ipinagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So paano tatanggapin ni Allah ang dua ng isang mananampalataya, ang dua ng isang alipin, kung ang kanya namang kinakain, ang kanyang hanap buhay ay haram. Ang kanyang hanap buhay ay haram. So, kabilang sa mga aral na ating matututunan mula sa hadith na ito, una, kabilang sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang At-Tayyib, dalisay, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay, batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun. Tunay na si Allah, ang kataas-taasan ay dalisay, at ang kanyang kadalisayan ay sumasaklaw sa kadalisayan ng kanyang sarili, ng kanyang pangalan, ng kanyang mga katangian, mga gawa at mga batas. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapintasan. Malayo siya sa anumang uri ng kapintasan, anumang uri ng pangangailangan. Wala siyang pangangailangan, wala siyang kahinaan. Ang mga gawain, batay sa hadith na ito, ay mayroon dalawang uri. Ang una sa mga ito ay mga gawain na katanggap-tanggap kay Allah at mga gawain hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Batay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yakbalu illa tayyiba. Wala siyang tinatanggap maliban sa dalisay. Wala siyang tinatanggap na anumang gawain maliban sa dalisay, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay. Matututunan din natin mula sa hadith na ito na mga sugo ay katulad din naman ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinag-utusan at pinagbabawalan ng mga bagay-bagay. Sa tuwing tumataas ang iman, pananampalataya ng isang Muslim, ng isang mananampalataya, lalo siyang lumalakas at tumatatag sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang Muslim, kapag napansin mo ang iyong sarili na nanghihina ang iyong iman, napapansin mo na lumalakas ang katamaran sa pagsasagawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging tamad na ang isang tao sa pagsasagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanda lamang ito ng panghihina ng kanyang iman, na dapat niyang ituwid ang kanyang sarili bago pa man ito lumala
dahil ito ay sakit mga kapatid na maaaring humantong sa kawalan ng pag-asa upang magpakatuwid, upang ituwid ang sarili. So, kabilang mga kapatid sa mga bagay na nagpapahina ng iman ng isang Muslim, ang katamaran. Na nakakaramdam siya ng katamaran sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kagaya na lamang ng Salatul Fajr. Batid ng lahat na ang pagsasagawa ng Salatul Fajr ay isang bagay na ah, mabigat sa isang tao sapagkat iiwanan niya ang kanyang higaan lalo na't kapag ang sa oras na yon ay napakalamig, subalit gagawin niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nararamdaman ng tao ang katamaran upang siya ay bumangon sa kanyang higaan at magtungo sa masjid upang isagawa ang sala na ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat na kanya itong gamutin sa lalong madaling panahon bago pa man ito lumala na kung saan mawawala na siya ng pag-asa upang ituwid ang kanyang sarili. At kabilang din sa mga aral na matututunan natin sa hadith na ito, ipinag-utos niya Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya at sa mga sugo ang pagkain mula sa mga dalisay na pagkain. Gayon din ang paghahanap buhay ng halal. Kaya sino man ang tumanggi na kumain mula sa mga dalisay na pagkain na walang dahilan ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tanda ng kapintasan sa kanyang pag-ugali. Yung pagtanggi mo sa isang halal, kung bakit mo tinatanggihan yung halal na ipinag-utos o ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang dahilan, ito ay tanda ng kapintasan sa pag-ugali sapagkat hindi tinatanggihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga halal na bagay na ipinagkakaloob sa kanya. Hindi tinatanggihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga halal na regalo na ibinibigay sa kanya. Hindi ba't ang mga dalisay na pagkain na ibinibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay regalo niya sa atin? So bakit natin tatanggihan ng regalo sa atin ni Allah itong mga pagkain na ginawa niyang halal? Kaya ang sino mang ipagbawal niya sa kanyang sarili ang pagkain mula sa mga dalisay na pagkain na wala siyang dahilan, alinsunod sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay katangiang kahiyahiya ng dahil sa kanyang pagtanggi sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay natutuwa sa mga taong tinatanggap ang kanyang regalo. Kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng regalo, nagbigay sa atin ng ruksa o ano pa man yan, marapat sa atin bilang Muslim na malugod nating itong tanggapin. At si Allah subhanahu wa ta'ala, kinalulugdan niya ang ganitong katangian ng isang mananampalataya. Kaya ang mga pagkain na ito na ginawang halal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maituturing na mga regalo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi marapat na ating tanggihan. Nakikita natin sa kasalukuyang panahon na may mga taong tinatanggihan nila ang mga halal na pagkain na walang dahilan. Kung mayroong medical reason, halimbawa, ipinagbawal sa iyo ng doktor ang karne, ipinagbawal sa iyo ng doktor ang isang pagkain, so yun ay may dahilan. Ang sinasabi natin, yung mga bagay na walang dahilan, basta na lamang niyang tinanggihan ang mga halal na pagkain na ito, hindi na siya kumakain ng manok na walang dahilan, hindi dahil sa medical reason, hindi dahil sa may sakit siya, kundi dahil sa pagtanggi niya sa mga halal na ito na ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay katangian na hindi nararapat taglayin ng isang mananampalatayang Muslim. Dahil ang mga pagkain na ito na halal ay regalo sa atin, kaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya itong ginawang halal para sa atin. Isa rin sa mga aral na matututunan natin sa hadith na ito,
ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga mabubuting gawa. So ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang sa pagsasabi ng Alhamdulillah. Bagkus ang mas mabigat na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng gawa, paggawa ng kabutihan. Paggawa ng kabutihan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa paggawa ng kabutihan sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalintulad ng pagbibigay ng zakah, ng pagbibigay ng sadaka, bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na inihahandog niya sa atin. Binigyan tayo halimbawa ng kayamanan, ng napakaraming ari-arian, bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo rin naman ay nagbibigay sa mga taong nangangailangan. Tayo rin naman ay tumutulong sa mga taong nangangailangan, sa mga pulubi, sa mga mahihirap, nagbibigay tayo ng kawang gawa. Ito ay paraan ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng ilan sa mga dalubhasa sa fiqh, may mga kaalaman sa fiqh, malawak ang kanilang kaalaman sa fiqh, ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So konektado pa rin siya sa unang hadith na ating tinalakay. Ito ang kahulugan ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'malu saliha, at magsigawa kayo ng mga gawaing matuwid. Magsigawa kayo ng gawaing matuwid. Isa rin sa mga mapupulot nating aral mula sa hadith na ito mga kapatid, ang pagbabawal sa khaba'ith. Ang khaba'ith ay plural ng khabith. At ang khabith ay marumi, mga maruruming bagay o masamang gawain. Khabith ay masamang gawain o maruming bagay. Khabith, singular form. At ang plural form niya ay khaba'ith. Ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga khaba'ith, anumang maruruming bagay o mga masasamang gawain. Ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ito ayon sa kanyang batas na ipinayag sa atin ng Sharia. Tanging si Allah lamang, hindi ang mga tao, ang nagtatakda kung alin sa kanyang mga nilikha ang dalisay at kung alin sa mga ito ang marumi. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagsasabi kung alin sa kanyang mga nilikha ang haram at kung alin ang halal. Siya lamang ang nagtatakda ng halal at haram. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagtatakda, nagsasabi sa atin kung alin ang dalisay, alin ang mabuti, at alin ang marumi, alin ang masama. Dahil siya ang higit na nakakaalam sa kanyang mga nilikha. At hindi po ang mga tao. Kaya haram sa atin na ipagbawal ang isang bagay na hindi pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At haram din sa atin na ipahintulot sa mga tao ang ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang Muslim, nag-iingat din tayo sa pagbibigay ng mga fatwa. Na nagbibigay tayo ng mga fatwa na baka yung isang bagay na ginawang haram ni Allah ay magawa nating halal, o di kaya yung ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magawa nating haram. Sapagkat ang tanging may karapatan nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay laging kumukonsulta sa ating mga ulama. Laging nagtatanong sa ating mga ulama sapagkat sila ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman patungkol sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa Islam. At isa rin sa mga aral na ating mapupulot mula sa hadith na ito mga kapatid, ang hindi pagtugon ni Allah sa panalangin ng isang tao na kumakain ng haram sa kabila ng kanyang pagsasagawa nito, sa kabila ng kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang hadith na ito mga kapatid. Pag-isipan ng malalim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Pagkatapos nito, pinanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na malayo ang nilalakbay. Yutilu safar. Malayo ang kanyang nilalakbay. At ang paglalakbay, mga kapatid, ay kabilang sa mga ang panalangin ng isang naglalakbay, mga kapatid, ang kanyang panalangin ay kabilang sa mga panalangin na dinidinig ni Allah, ang panalangin ng taong naglalakbay. Sa hadith na ito, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yutilus safar. Yutilus safar. Ibig sabihin, malayo ang kanyang nilalakbay. Hindi lamang siya naglalakbay, kundi malayo ang kanyang nilalakbay. So kung tinatanggap ni Allah ang panalangin ng isang taong naglalakbay, paano pa kaya yung taong napakalayo ng kanyang nilalakbay? Hindi ba mas karapat dapat na dinggin ni Allah ang kanyang panalangin? At pagkatapos nito, sinabi ni Prophet Muhammad, Ash'asa Aghbar. Ash'asa Aghbar. Gusot-gusot ang kanyang buhok, ang kanyang damit, makikita mo ang bakas ng alikabok. Malikabok ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, ang kanyang buhok, gusot-gusot ang kanyang damit. Nang dahil sa layo ng kanyang paglalakbay. At kabilang din sa mga panalangin na tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang panalangin ng mga taong na nasadlak sa kahirapan, paghihirap, na siya ay nasa kalagayan ng paghihirap. Siya ay naglalakbay, tapos siya ay nasa kalagayan ng kahirapan. At pagkatapos, yamuddu yadayhi ilas sama. Itinataas ang kanyang mga kamay sa langit. Itinataas niya ang kanyang mga palad sa langit. Tinataas niya ang kanyang mga palad sa langit. At ang pagtaas ng palad sa panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya hinahayaan na ibaba ang mga palad ng kanyang alipin pagkatapos nito magdua na hindi tinatanggap ni Allah ang kanyang dua. Allahu Akbar. Kabilang din sa mga magagandang paraan, adab upang tanggapin ni Allah ang ating panalangin ang pagtaas ng ating kamay sa paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi sa mga gawain na walang dalil, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So sa kalagayang ito, kabilang sa mga dinidinig ni Allah na panalangin ang pagtaas ng kamay ng ating mga palad upang humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi hinahayaan ni Allah na ibaba ang ating mga kamay na hindi niya dinidinig ang ating panalangin. Ganyan kahabagin si Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagsasabi, Ya Rab, Ya Rab. Allahu Akbar. O aking Panginoon, o Panginoon, o Panginoon. Tinatawag niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay maganda ring paraan, katangian ng isang mananampalataya na ang kanyang panalangin ay kanyang sinisimulan sa Rabbi, Rabbana. At makikita natin ito sa Quran na napakarami at sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating mga panalangin ay sinisimulan sa pagtawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana ighfir lana. Tinatawag natin si Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapakumbaba sa Kanya. Na siya lamang ang ating sinasamba. Siya lamang ang ating hinihingihan ng tulong. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng tawad. At tayo ay mahina at nagpapakupkup sa Kanya. Nire-recognize natin ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang kapangyarihan. So, kabilang din ito sa mga dahilan kung bakit tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng Kanyang alipin. Subalit, mga kapatid, ang Kanyang pagkain ay haram. Wa mat'amuhu haram. Ang Kanyang pagkain ay haram. Allahu Akbar. Wa mat'amuhu haram. Ang Kanyang pagkain ay haram. Ang Kanyang inumin ay haram. Wa mashrabuhu haram. Wa mashrabuhu haram.
ang kanyang pagkain ay haram. Wa malbasuhu haram, at ang kanyang damit, ang kanyang kasuotan ay haram. Wa ghudhiya bil haram, at siya ay binusog kumakain ng haram, ang kanyang mga pagkain ay haram. Fa anna yustajabu lah, papaanong didinggin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Allahu Akbar. Nasa kanya na yung mga pamamaraan kung bakit dinidinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Subalit nang dahil sa kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang kasuotan ay haram, ang kanyang mga pagkain ay haram, hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. Yun yung naging harang kung bakit hindi dinidinig ni Allah, kung bakit hindi tinatanggap ni Allah ang kanyang panalangin. Subhanallah. Yun ang dahilan ng kanyang ang kanyang pagkain ay haram. Ang kanyang inumin ay haram. Ang kanyang kasuotan ay haram. Ang kanyang mga pagkain ay haram. Lagi na lamang siyang nabubusog sa haram. So nagdahil dito mga kapatid, hindi tinatanggap ni Allah ang kanyang panalangin. Hindi ba napakalaga ng hadith na ito mga kapatid sa pananampalataya upang tayo ay mapaalalahanan hinggil sa bagay na ito, na tayo sa katotohanan habang tayo ay namumuhay sa mundo na ito, ilayo natin ang ating mga sarili sa mga gawaing haram, sa mga hanap buhay na haram. Kabilang ito sa unang hadith nating tinalakay na anumang ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ating iwasan. Iwasan natin. So lahat ng ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliit man ito sa ating paningin o malaki, iwasan natin ito upang maging dalisay ang ating mga gawain, ang ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggapin sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya, natapos natin ang dalawang hadith na ito sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang gawain natin ito ay mapabilang sa pinakamabibigat na gawain sa ating timbangan. Tanggapin nawa sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itanim niya sa ating mga puso ang mga kaalaman na ating natututunan at maisabuhay natin habang tayo ay nasa ibabaw ng mundo, at maging mapabilang tayo sa mga taong kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong matatagumpay sa mundo na ito hanggang sa kabilang buhay. Jazakumullahu khairan mga kapatid sa pananampalataya. Nais ko mang pahabain ang ating lecture sapagkat ito ay napakahalagang usapin. Napakagandang usapin mga kapatid. Allahu Akbar. Hindi lahat ng tao ay nakakapakinig sa mga ganitong usapin, nakakadalo sa mga ganitong pagtitipon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tayo ay kabilang sa mga taong pinili ni Allah, na mapabilang sa mga taong nagsasaliksik ng kanyang relihiyon, mga taong nagtitipon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay isang napakadakilang biyaya, napakalaking biyaya para sa atin na iginawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat nating suklian ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa salita man at gawa. At naway lahat tayo mga kapatid sa pananampalataya, mapabilang tayo sa mga taong minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman hanggang sa dumating sa atin ang araw ng ating kamatayan na tayo ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Gayon din sa pamunuan ng akademya na ito. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.